look at this, what is that? And first I thought it was a firefly larvae, but then I look at it closer and I noticed that it wasn't. 10 mga nakakamanghang bioluminescent animals. Ang bioluminescence ay tumutukoy sa kakayahan ng ilang mga organisms na gumawa ng sariling liwanag gamit ang chemical reaction sa loob ng kanilang katawan. Maraming mga hayop ang may kakayahan na gawin ito at ang mga ito ay tunay ngang nakakamangha. Kaya naman sa video na ito ay sabay-sabay din tayong bumilib sa ganda ng kanilang liwanag lalo na tuwing gabi. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Sheep. Ang bioluminescence ay isang kakayahan ng ilang hayop at organisms na makagawa ng sariling liwanag. Sa tulong ng modern technology ay nagawa ng mga scientists na gawing bioluminescent ang mga sheep kahit hindi ito natural na katangian sa kanila. Ang mga sheep na naglalabas ng liwanag ay bunga ng genetic engineering. Sa prosesong ito, ang gene mula sa jellyfish na responsable sa paggawa ng green fluorescent protein o GFP ay ipinasok sa DNA ng sheep. Kapag isinilang ang sheep, taglay na nito ang kakayahang maglabas ng green light kapag natatamaan ng ultraviolet light. Sa karaniwang kondisyon ay hindi ito makikita, ngunit sa ilalim ng UV light, ang liwanag ng mga sheep ay lumilitaw ng malinaw. Samantala, ang paglikha ng bioluminescent na sheep ay hindi basta para sa pagpapakita ng technology. Layunin ng mga eksperto na gamitin ito sa pag-aaral ng mga sakit at sa pagsubok ng gamot. Ang GFP ay ginagamit bilang isang biomarker upang subaybayan kung paano kumikilos ang mga cells sa loob ng katawan. Mahalaga ito sa pag-aaral ng cancer at iba pang sakit dahil natutulungan nito ang mga scientists na makita kung paano kumakalat ang sakit o kung epektibo ang isang paggamot. Sa paglikha ng bioluminescent na sheep ay isinasagawa ang isang proseso na tinatawag na microinjection. Dito, ang gene mula sa jellyfish ay ipinapasok sa fertilized egg ng tupa. Kapag ipinanganak ang sheep ay mayroon na itong kakayahang maglabas ng liwanag kapag matamaan ng UV light. Kahit na binago ang kanilang DNA, ay lumalaki ang mga tupang ito ng malusog at normal. Bagamat kahanga-hanga ang technology na ito, may mga tanong tungkol sa ethics at epekto nito. May mga tao na nag-aalala na ang pagbabago sa DNA ng mga hayop ay maaaring hindi makabuti sa kanilang kalusugan o makapinsala sa kalikasan. Iniisip din ng iba na hindi tamang baguhin ang mga hayop para sa eksperimento. Bukod dito, may pangamba na maaaring gamitin ang technology na ito sa maling paraan, tulad ng paglikha ng mga hayop na labis na binago para sa di makatarungang layunin. Sa kabila ng mga agam-agam, ay malaki naman ang potensyal ng mga bioluminescent na tupa sa science at medisina. Maaaring makatulong ang mga ito sa pagtesting ng mga bagong gamot at pag-unawa sa mga komplikadong sakit. Number 2. Black Belly Lantern Shark. Ang Black Belly Lantern Shark o Ethmopterus lucifer ay isang uri ng maliit na shark na naglalabas ng liwanag mula sa katawan. Kilala ito dahil sa bioluminescence. Ito ay isang likas na proseso kung saan may kakayahan itong lumiwanag kahit nasa kadiliman. Madalas itong makita sa malalim na bahagi ng karagatan, sa lalim na 200 hanggang 1,000 meters kung saan kaunti lamang ang liwanag mula sa araw. Sa kabila ng pagiging maliit ay mahalaga ang shark na ito sa ecosystem ng karagatan dahil sa kanyang mga kakaibang katangian. Maliban dito, ang Black Belly Lantern Shark ay isang maliit na shark na may sukat lamang na 40 hanggang 45 centimeters kapag ganap ng lumaki. Ang balat nito ay itim o dark brown na tumutulong sa pagtatago nito sa kadiliman. Meron itong mga photophores sa katawan. Ito ay maliliit na bahagi ng balat na naglalabas ng liwanag. Ang tiyan nito ang may pinakamaraming photophore, kaya ito tinawag na black belly o may itim na tiyan. Ginagamit ng shark na ito ang liwanag hindi lang para umiwas sa mga mandaragit, kundi pati na rin para makipag-usap sa kapwa shark at mangakit ng pagkain. Dagdag pa rito, ang liwanag na ginagawa ng Black Belly Lantern Shark ay galing sa chemical reaction sa loob ng mga photophore. Kapag nagsama ang luciferin at luciferase na dalawang chemical na likha ng katawan nito ay naglalabas ng malaasul o malaberdeng liwanag. Ginagamit ng shark ang liwanag sa pamamagitan ng counter-illumination na isang paraan ng pagtatago kung saan ginagaya ng tiyan nito ang liwanag mula sa ibabaw ng tubig. Dahil dito ay nagiging mahirap makita ang shark mula sa ilalim, kaya nakakaiwas ito sa mga mas malalaking hayop na gustong kumain sa kanya. Ginagamit din ang liwanag nito upang makipag-ugnayan sa ibang shark, lalo na sa paghahanap ng kapareha.
Bagamat hindi pa lubos na nauunawaan ng mga eksperto kung paano eksaktong ginagawa ito, pinaniniwalaan na mahalaga ang pattern ng liwanag para sa komunikasyon at pag-aanak. Number 3, Motiksya. Ang motiksya ay isang uri ng millipede o alipunga na kilala sa kakayahan nitong magliwanag sa dilim. Natatagpuan ito sa mga kagubatan ng California, USA. Hindi katulad ng ibang hayop na nagliliwanag para humanap ng pagkain o mangakit ng kapareha. Ginagamit ng motiksya ang liwanag bilang proteksyon. Ang pagliwanag nila ay nagsisilbing babala sa mga predator na sila ay may lason at delikado kainin. Naninirahan ang motiksya sa mga lugar na malamig dahil kailangan ng kanilang katawan ang sapat na kahalumigmigan para mabuhay. Madalas silang aktibo sa gabi kung saan lumalabas sila mula sa mga tuyong dahon o lungga upang maghanap ng pagkain. Kadalasan ay kinakain nila ang mga patay na halaman at nabubulok na bagay. Sa ganitong paraan ay tumutulong sila sa kalikasan sa pamamagitan ng pagpapabilis ng pagkabulok at pagpapabuti ng sustansya ng lupa. Kaugnay din nito, ang bioluminescence ng motiksya o ang kanilang kakayahang magliwanag ay bunga ng isang chemical process sa loob ng kanilang katawan. Naglalabas sila ng mga kemikal na luciferin at luciferase na nagre-react sa presensya ng oxygen. Dahil dito ay nagbubunga ng malamig na liwanag na kulay green o blue ang kanilang katawan. Ang liwanag na ito ay hindi naglalabas ng init kung kaya't hindi nauubos ang kanilang energy at nananatili silang ligtas. Bilang dagdag na depensa ay naglalabas din ng lason ng motiksya kapag sila ay nasa panganib. Ang lason na ito ay may taglay na cyanide. Ito ay isang chemical na nakamamatay para sa maliliit na hayop. Kapag may hayop na nagtangkang umatake o kumain sa kanila, ay naglalabas sila ng lason habang patuloy na nagliliwanag. Sa pamamagitan nito ay agad na natututo ang mga predator na iwasan sila dahil sa panganib na dala ng kanilang lason. Ayon sa mga pag-aaral, ang kanilang liwanag ay epektibong paraan upang takutin ng mga predator bago pa sila lapitan. Sa kabilang banda, ang pag-aaral sa motiksya ay nagbigay ng bagong kaalaman tungkol sa bioluminescence o pagliwanag ng mga hayop na naninirahan sa lupa. Karaniwang makikita ang ganitong katangian sa mga hayop sa dagat tulad ng mga jellyfish at isdang malalim ang tirahan. Number 4, fungi. May ilang fungi tulad ng mga mushrooms na may kakayahang maglabas ng liwanag sa dilim. Ang proseso na ito ay tinatawag na bioluminescence. Karaniwan itong nakikita sa mga alitaptap at ilang hayop sa dagat, pero mayroon ding mga fungi na nagliliwanag. Mahigit 100 na uri ng fungi ang kilala sa ganitong kakayahan, kabilang ang mga nabibilang sa mga genus na Mycena, Armillaria at Neonotopanus. Kahit hindi hayop, ang fungi ay mahalaga sa kalikasan dahil tumutulong itong mabulok ang patay na halaman at hayop at ibalik ang sustansya sa lupa. Ang kanilang liwanag ay hindi lang kakaiba, kundi bahagi rin ng paraan nila para makasurvive at maka-interact sa kanilang kapaligiran. Ang liwanag sa fungi ay bunga ng chemical reaction sa pagitan ng luciferin at luciferase. Kapag nagsama ang luciferin at oxygen sa tulong ng enzyme na luciferase, ay lumalabas ang liwanag. Karaniwan ay green o yellowish ang kulay ng liwanag na kanilang nililikha, lalo na sa gabi. Ang ilaw ay madalas makikita sa mga parte ng fungi tulad ng mycelium at sa katawan ng mushroom. Ang wavelength ng ilaw nila ay nasa 520 hanggang 530 nanometers, kaya ang liwanag ay mukhang medyo green sa mata. Gayun din, may ilang paliwanag kung bakit nagliliwanag ang fungi. Ayon sa attraction hypothesis, ginagamit nila ang liwanag para makaakit ng mga insekto at hayop na tutulong sa pagkalat ng kanilang spores. Sa ganitong paraan ay mas madali silang dumami. Isa pang paliwanag ay proteksyon nito mula sa mga hayop na gustong kumain sa kanila. Ang liwanag ay maaaring nagsisilbing babala na sila ay nakakalason. May mga eksperto ring naniniwala na ang bioluminescence ay tumutulong sa fungi na maayos ang kanilang metabolism o mag-adjust sa mababang oxygen sa kanilang kapaligiran. Makikita ang mga bioluminescent fungi sa mga tropical at subtropical forest sa mga bansang tulad ng Brazil, Japan at sa Southeast Asia. Halimbawa, ang Neonotopanus gardneri mula sa Brazil ay kilala dahil sa malakas nitong liwanag sa gabi. Ang mga fungi na mula sa genus na Armillaria ay nagliliwanag sa ilalim ng lupa sa kanilang mycelium. Samantala, ang mga mushrooms mula sa genus na Mycena ay tumutubo sa mga nabubulok na kahoy o halaman at nagliliwanag habang sila ay nabubulok. Number 5.
Vampire squid. Ang vampire squid o Vampiroteuthis infernalis ay isang maliit na creature na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Kilala ito sa kakaibang anyo at sa kakayahan nitong maglabas ng sariling liwanag na tinatawag na bioluminescence. Nabubuhay ito sa mga lugar na halos walang liwanag at kakaunti ang oxygen, kaya iilan lamang ang mga hayop na kayang mabuhay doon. Tinawag itong vampire squid dahil sa anyo nitong parang may kapa sa mga tentacles na nagmumukhang tulad ng isang vampira. Bagaman nakakatakot ang pangalan at hitsura nito, ang vampire squid ay hindi mapanganib. Maliit lamang ito, may malalaking mata at may kakayahang makita kahit sa madilim na bahagi ng dagat. Ang kulay ng katawan nito ay maaaring magbago mula blue hanggang red, depende sa kung gaano kaliwanag ang kapaligiran. Ang mga tentacles nito ay konektado ng manipis na balat na parang kapa na ginagamit nito bilang proteksyon kapag may panganib. Hindi tulad ng ibang squid o pugita, wala itong ink sac kaya hindi ito nakakapaglabas ng tinta. Sa halip ay ginagamit nito ang sariling liwanag para malito ang mga kaaway at makapagtago. Isa sa mga kakaibang katangian ng vampire squid ay ang bioluminescence o kakayahang maglabas ng liwanag. Sa dulo ng mga galamay nito ay may maliliit na bahagi na tinatawag na photophore na naglalabas ng mahihinang ilaw. Kapag may banta ay naglalabas ito ng parang kumikislap na liquid na tila maliliit na bituin sa tubig. Dahil dito ay nalilito ang mga kaaway at nagkakaroon ng oras ang vampire squid na makatakas. Ginagamit din nito ang bioluminescence para hindi ito madaling makita ng mga predators. Sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mahina at pantay na liwanag sa katawan nito ay nagmumuka itong bahagi ng liwanag na nanggagaling mula sa ibabaw ng dagat. Dahil dito ay nagiging mahirap itong makita mula sa ibaba. Samantala, ang vampire squid ay hindi nangangaso o humuhuli ng biktima tulad ng ibang squid. Sa halip ay kumakain ito ng mga maliliit na piraso ng patay na halaman at hayop na lumulutang pababa mula sa itaas ng dagat na tinatawag na marine snow. Gumagamit ito ng mahahabang filament upang kolektahin ang mga ito mula sa tubig. Number 6. Jellyfish. Ang jellyfish ay isang kakaibang hayop na matatagpuan sa dagat. Bukod sa kanilang malambot na katawan at galaw na parang sumasayaw, ay kilala rin sila dahil sa kanilang kakayahang maglabas ng liwanag mula sa katawan. Ang prosesong ito ay tinatawag na bioluminescence, kung saan ang ilang chemical sa loob ng jellyfish ay nagdudulot ng liwanag kapag naghalo. Ang liwanag na ito ay malamig at hindi naglalabas ng init, kaya ligtas para sa katawan ng hayop. Madalas na blue o green ang liwanag dahil ito ang pinaka nakikita sa ilalim ng tubig, lalo na sa madilim na bahagi ng dagat. Pero bakit nga ba naglalabas ng liwanag ang jellyfish? May iba't ibang dahilan kung bakit naglalabas ng liwanag ang mga jellyfish. Kadalasan, ito ay para sa kanilang proteksyon laban sa mga mandaragit. Kapag may panganib ay naglalabas sila ng liwanag para takutin o guluhin ng kalaban. Sa ilang pagkakataon ay ginagamit nila ito upang hindi makita sa ilalim ng dagat, lalo na sa mga lugar na kakaunti ang liwanag. Ginagamit din nila ang liwanag upang mangakit ng pagkain tulad ng plankton at maliliit na hayop. Bukod pa rito, ang bioluminescence ay nakakatulong din sa pag-aanak dahil nakakatulong ang liwanag sa paghahanap ng kapareha. Sa madaling salita, ay mahalaga ang liwanag na kanilang nililikha para sa kanilang kaligtasan at pamumuhay. Kaugnay nito, isa sa mga kilalang uri ng jellyfish na may bioluminescence ay ang Echorea victoria. Naglalabas ito ng blue o green na liwanag at naging tanyag sa mundo ng science dahil dito natuklasan ng green fluorescent protein o GFP. Ang GFP ay ginagamit ngayon sa mga pag-aaral sa medicine upang makita ang galaw ng mga cells sa loob ng katawan, lalo na sa pag-aaral ng cancer at iba pang sakit. Maliban pa dito, ang Atolla jellyfish naman ay isang uri na naglalabas ng matingkad na pulang liwanag kapag nasa panganib. Parang isang burglar alarm ang kanilang liwanag at nakakatawag ito ng pansin ng mas malalaking hayop na maaaring umatake sa mga kalaban ng jellyfish. Sa katunayan, ang liwanag ng jellyfish ay nagmumula sa mga special cells sa kanilang katawan na tinatawag na photocytes. Sa loob ng mga cells na ito ay nagaganap ang chemical reaction na lumilikha ng liwanag. Ang ilan sa kanila ay may mga organs na tumutulong upang gawing mas maliwanag o kontrolado ang kulay ng kanilang ilaw. Number 7. Railroad worm. Ang railroad worm ay isang uri ng insekto na kilala sa kakayahan nitong maglabas ng sariling liwanag na tinatawag na bioluminescence. Makikita ito sa mga kagubatan ng South America, gaya ng Brazil.
Tinawag itong railroad worm dahil sa sunod-sunod na mga ilaw sa katawan nito na parang mga ilaw sa tabi ng railway ng tren. Samantala, ang liwanag ng railroad worm ay nagmumula sa isang chemical process sa loob ng katawan nito. Kapag nagsama ang mga sangkap na luciferin, luciferase at oxygen, ay lumilikha ito ng liwanag. Ang railroad worm ay natatangi dahil naglalabas ito ng iba't ibang kulay. Ang ulo ay naglalabas ng pulang liwanag, habang ang iba't ibang bahagi ng katawan ay kumikislap ng green o yellow. Dahil dito ay mistulang may ilaw ang buong katawan nito kapag gumagalaw sa dilim. Gayun din naman ay mas aktibo ang railroad worm tuwing gabi. Ang mga babae ay kadalasang nananatili sa anyong larva sa buong buhay nila, habang ang mga lalaki ay nagiging ganap na beetle. Ginagamit ng mga babaeng larva ang kanilang liwanag para takutin ang mga hayop na gustong kumain sa kanila. Ito ay nagsisilbing babala na posibleng may lason sila o hindi masarap kainin. Bukod dito ay ginagamit din nila ang liwanag sa paghahanap ng maliliit na insekto tulad ng millipede na kanilang kinakain. Dagdag pa rito, ang railroad worm ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Tumutulong ito sa pagkontrol ng dami ng mga millipede at iba pang maliliit na insekto. Sila rin ay nagsisilbing pagkain ng mas malalaking hayop sa kanilang kapaligiran. Kahit maliit ang kanilang presensya ay nakakatulong sa pagpapanatili ng maayos na ecosystem. Ang natatanging liwanag ng railroad worm ay pinag-aaralan din ng mga scientists. Ginagamit ang kaalaman tungkol sa bioluminescence sa paglikha ng mga biosensor na makatutulong sa pagtukoy ng sakit o kemikal sa katawan ng tao. Number 8. Dinoflagellates. Ang dinoflagellates ay maliliit na organisms na nabubuhay sa tubig tulad ng mga dagat at ilog. Bahagi sila ng mga plankton at mahalaga sa kalikasan dahil nagsisilbi silang pagkain ng mas malalaking hayop tulad ng isda. Kilala rin sila dahil sa kanilang kakayahang magliwanag sa dilim o tinatawag na bioluminescence. Ito ang dahilan kung bakit may ilang bahagi ng dagat na kumikislap kapag gabi at nagiging atraksyon sa maraming lugar sa mundo. Sa dinoflagellates, ang liwanag ay nagmumula sa paghahalo ng mga kemikal na tinatawag na luciferin at luciferase. Kapag gumagalaw ang tubig dahil sa alon o paglangoy ng tao, ay nagaganap ang chemical reaction at lumilitaw ang blue o green na liwanag. Ayon sa mga pag-aaral, ginagamit nila ang liwanag na ito para malito o takutin ang mga kalaban upang hindi sila kainin. Samantala, karamihan sa mga uri ng dinoflagellates ay ligtas, ngunit may ilang nagdudulot ng red tide o harmful algal bloom. Nangyayari ang red tide kapag sobrang dumami ang dinoflagellates sa tubig na naglalabas ng laso na hindi nakakabuti sa mga lamang dagat at tao. Ang mga isda at shells na contaminated ng red tide ay maaaring makalason sa mga taong nakakain nito. Ang mga lason tulad ng saxitoxin at brevetoxin ay delikado dahil maaring magdulot ng pagka-paralyzed sa tao at hayop. Ngunit sa kabila ng panganib na dulot ng red tide ay malaki pa rin ang ambag ng dinoflagellates sa kalikasan. Ang ilang uri ay gumagawa ng oxygen sa tubig na mahalaga para sa iba pang mga hayop sa dagat. May mga uri rin tulad ng Zooxanthellae na nakikipamuhay kasama ng mga koral. Tumutulong ang Zooxanthellae sa koral na makagawa ng pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis, kaya mas mabilis lumaki ang mga coral reef. Ang mga coral reef naman ay nagsisilbing tahanan ng maraming uri ng hayop sa dagat. Sa kabila nito, ang liwanag mula sa mga dinoflagellates ay nagiging tourist attraction sa mga turista sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, makikita ito sa mga lugar tulad ng Puerto Rico, Maldives at San Diego sa California. Sa Pilipinas ay kilala rin ang Puerto Galera at Isla Dinagat sa ganitong kakaibang view. Kapag gumagalaw ang bangka o lumalangoy ang mga tao sa tubig, ay kumikislap ito na parang mga bituin sa ilalim ng dagat dahil sa bioluminescence ng mga dinoflagellates. Number 9. Green bomber worm. Ang green bomber worm o Swima bombiviridis ay isang maliit na bulate na matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan. Isa itong kakaibang hayop dahil meron itong kakayahang maglabas ng sariling liwanag na tinatawag na bioluminescence. Natuklasan ito noong 2009 sa Pacific Ocean at mula noon ay patuloy na pinag-aaralan ng mga scientists. Ipinakikita nito kung paano nag-a-adjust ang mga hayop para mabuhay sa mga madilim at malamig na bahagi ng dagat kung saan kakaunti ang liwanag at pagkain. Samantala maliit lamang ang green bomber worm na may sukat na 1 hanggang 3 centimeters ang haba. Ang katawan nito ay transparent o malinaw, kaya makikita ang loob nito.
Ang pinakakakaibang bahagi nito ay ang mga green bomb na matatagpuan sa gilid ng katawan. Ang mga bombang ito ay naglalabas ng liwanag sa ilalim ng dagat tuwing may panganib. Ang liwanag na ito ay nagsisilbing paraan para lituhin ang kalaban at makatakas ang worm. Kapag may umaatake dito, ay pinakakawalan ng green bomber worm ang mga bombang nagliliwanag. Dahil sa biglaang pagliwanag sa tubig ay naguguluhan ang predator at nagkakaroon ng oras ang worm para makalayo. Ang liwanag na nililikha nito ay tinatawag na cold light dahil hindi ito naglalabas ng init. Bukod sa depensa, ay posible ring ginagamit ng green bomber worm ang liwanag para makaakit ng kapareha o para sa iba pang layunin sa kalikasan. Gayun din, ang green bomber worm ay nakatira sa napakalalim na bahagi ng dagat, mga 1,500 hanggang 3,700 meters ang lalim. Sa ganitong lalim ay halos walang liwanag mula sa araw, malamig ang tubig at mataas ang pressure. Dahil sa hirap ng kapaligiran ay kakaunti lamang ang mga hayop na nakakapamuhay dito. Ang mga worm na ito ay may kakayahang mag-adjust upang mabuhay sa ganitong kondisyon. Gumagamit din ang mga scientists ng remote-operated vehicles para makita at pag-aralan ang kilos ng green bomber worm. Dahil sa lalim ng kanilang tirahan ay mahirap maabot ang mga ito ng direkta, kung kaya't malaking tulong ang mga ROV para sa mga researchers. Number 10. Fire beetle. Ang fire beetle ay isang uri ng insekto na kilala dahil kaya nitong maglabas ng liwanag mula sa katawan. Nanggagaling ang liwanag mula sa isang chemical reaction sa pagitan ng luciferase, isang enzyme, at luciferin na isang chemical sa katawan nila. Ang liwanag na inilalabas ng fire beetle ay maaring yellow, green o pale red depende sa uri nito. Samantala, ang mga fire beetle ay may mahaba at makitid na katawan kaya madali silang makapagtago sa ilalim ng mga dahon o troso. Kabilang sila sa click beetles dahil naglalabas sila ng tunog habang kumikilos. Sila ay makikita sa madidilim at tropikal na kagubatan sa South America, Asia at Africa. Mas aktibo sila sa gabi kung saan mas malinaw na makikita ang kanilang liwanag. Kaugnay nito, ang liwanag ng fire beetle ay may iba't ibang gamit. Una, ginagamit nila ito para makipag-ugnayan at humanap ng kapareha. Sa panahon ng pagpaparami ay nagpapakita sila ng tiyak na pattern ng liwanag upang makaakit ng mate. Pangalawa, ang liwanag ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga hayop na maaring kumain sa kanila. Kapag nakita ng ibang hayop ang kanilang liwanag ay iniisip na maaring may lason sila kaya iniiwasan sila. Ang ilang uri ng fire beetle ay ginagamit din ng kanilang liwanag para maghanap ng pagkain sa dilim. Dagdag pa rito, ang fire beetle ay nagsisimula bilang itlog na inilalagay sa lupa o sa mga nabubulok na halaman. Kapag ito'y napisa ay nagiging larva ito at maaring manatiling ganito sa loob ng ilang buwan o taon bago maging ganap na adult. Sa yugto ng pagiging larva ay naglalabas na rin sila ng liwanag na nagsisilbing pananggalang mula sa mga mandaragit. Pagdating sa pagiging adult ay maikli na lang ang kanilang buhay at nakatuon na lamang ito sa pag-aanak at pagpaparami. Sa katunayan ay mahalaga ang fire beetle sa kalikasan dahil sila ay tumutulong sa pagkontrol sa mga peste sa pamamagitan ng pagkain sa maliliit na insekto. Sa larangan ng science, ang kanilang enzyme na luciferase ay ginagamit sa mga pag-aaral sa medicine tulad ng pagtukoy sa mga sakit gaya ng cancer at pagtuklas ng infeksyon.